Kapag nagsimula ka ng kumita ng mas malaki, may isang malaking pagkakamali na pwedeng sumira sa'yo, ang pagmamayabang. Sa video na to, ipapakita ko kung bakit ang mga tunay na yumayaman ay tahimik lang at bakit mas ligtas at mas mabilis kang aasenso kapag hindi mo ipinapakita ang yaman mo. Siguro naman marami sa atin ang kagagaling lang sa mga Christmas party at mga reunion. At dito mo makikita yung mga tito, tita mo, kamag-anak, kaibigan at mga kaklase na may suot pang gold na kwintas, alahas at relo. Naka-latest na gadget, may luxury bags, naka-designer clothes at todo flex pa sa Facebook. Na para bang sinasabi na, guys, look at me, successful ako. Siguro human nature na yan na kailangan mong ipakita sa iba for social status at validation. Pero napansin mo ba, madalas sila rin ang unang nawawalan ng pera. Kaya may tuturo ko sa iyo na kapag nagkapera ka, hindi mo kailangang sabihin at ipakita sa iba. May mga grupo ng tao na maraming pera, walang flex, tahimik lang at hindi halata. Ito yung tinatawag na stealth wealth. At bakit isa ito sa best financial strategy na dapat mong gawin? Ano ang stealth wealth? Ito yung concept na pagiging mayaman na tahimik lang o simpleng payaman. Kahit na meron kang maraming pera, simple pa rin ang pamumuhay mo. Simple ang bahay, simple ang kotse, hindi flashy, tahimik sa social media, at hindi ka nabibiktima ng lifestyle inflation. Parang mga bilyonaryo mayayaman na nakikita natin, pero wala tayong idea na gano'n na pala kayaman dahil hindi talaga halata. Kaya ano ba ang 5 dahilan kung bakit dapat mong ilihim ang yaman mo? Watch until the end. At huwag palampasin ang number 4 dahil itong problema sa ating mga Pinoy. Kaya ito ang unang dahilan. Number 1, para sa safety and privacy. Kapag marami kang pera at alam ng maraming tao, dahil lagi kang nagpe-flex sa social media, mas nagiging delikado ang buhay mo. Mas nagiging target ka rin ng masasamang tao. Posible kang nakawan, akyatin yung bahay mo, at malagay sa langanin ng anak at family members mo. Posible kang targetin ng mga scammers, yung mga taong i-exploit yung pera na meron ka, at makaka-attract ka din ng iba pang unwanted attention. Tapos yung mga tao pa dito sa Pinas, may pagka-marites, na kapag bigla kang nagkapera at yumaman, marami ng chismis ang pwedeng ibato sa'yo. Na kesyo, siguro asawa niyan, kontraktor. Mayabang yan, puro utang naman. O baka nanalo sa loto. Kaya nga ngayon, hindi na sinasabi kung sino ang nananalo sa loto dahil may incidents before na may nangyaring masama sa mga winners. Kahit sa ibang bansa, may option din para maging anonymous. Kaya naman kapag low profile ka, mas konti ang problema. Mas tahimik ang buhay at low risk din. Number 2, iwas sa pressure. Kapag nalaman ng mga tao at kamag-anak mo na umaangat ka, automatic may kasamang pressure yan. Nandiyan na yung pressure na kailangan mo man libre kapag may mga okasyon. Sagot mo na dapat yung dinner. Sagot mo na yung lechon. Dapat malaki lagi yung ambag mo at regalo. May pressure ka rin na magbigay kahit sa mga kamag-anak na di mo naman ka-close. Nandiyan din yung pressure na kailangan mong tumulong at dapat lagi kang available. Ikaw na daw dapat ang magpaaral sa pamangkin at sa pinsan mo. May mga lalapit pa sa'yo at magsasabi ng kung ano-anong problema nila. May mga iiyak pa sa harap mo. May mga mangungulit lagi sa chat at text na kesyo kailangan niyang manghiram or mangutang ng pera na alam naman nating wala nang balikan yan. May mga kaibigan at kapamilya din na biglang lalapit at para bang pinipressure ka dahil sa utang na loob mo daw sa kanila. At hindi lang pera ang nawawala, pati oras, energy at peace of mind mo. Tapos may isa pang pressure din dahil sa ibang tao at sa society. Na dahil may pera ka, ay dapat makasabay ka lagi sa uso. Dapat naka-latest ka rin na gadgets. Dapat branded ang suot, bags at sapatos mo. Dapat naka-gold chains. Dapat nasa Starbucks at resto ka rin lagi. Dapat lagi ka rin nagta-travel, mapalocal man o abroad. Dapat may bagong kotse at motor ka rin. Tapos yung bahay mo, dapat lagi rin nare-renovate. At yung kapitbahay mo nagpa-third floor. Parang kailangan ikaw din. At dyan nagsisimula ang problema. Kaya imbis na mapalago mo pa ang perang meron ka, mas napapagastos ka pa
sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Napipressure ka rin subconsciously na magpa-impress sa iba. Para lang ma-feed yung ego mo ay kailangan mong ma-maintain yung wealthy image mo sa ibang tao. Kumbaga, kailangan mukha kang mayaman at mapera lagi. Pero, hindi ito ang tamang way para maging totoong mayaman na ibabahagi natin sa number 3. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3, mas focus sa growth at pagpapayaman. Kapag simpleng payaman ka lang, mas nagkakaroon ka ng better financial decisions. Dahil hindi ka naman naghahabol ng likes, comments at validation ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi ka na gumagastos para lang magmukhang mayaman. Pero, goal mo ng totoong yumaman kahit hindi ito ipinapakita. Kaya mas nakapag-concentrate ka sa mga bagay na totoong magpapayaman sa'yo at magpapalago sa'yo bilang isang tao. Yung pera mo, imbis na ipambili mo lang ng mga luho, ay pwede mo nang ilagay sa mga investments. Pwede rin sa negosyo or pag-expand pa nito kung meron ka na. Pwede rin pag-improve ng health mo, exercise sa tamang pagkain, at pag-improve ng iyong skills. Yung financial choices mo kumbaga calculated na. Nakabase na yan sa needs at para ma-achieve mo yung goals mo. At minsan dahil nakafocus ka sa pagbili ng mga bagay at mga luho, nawawala ka sa focus sa kung ano ang tunay na importante sa iyo. Hindi naman laging material na bagay lang ang nagpapasaya sa atin. Kadalasan, meaningful experiences talaga. Pwede itong simpleng bonding sa ating loved ones, traveling, learning stuff, o kaya doing your passions at hobbies. Kasi yung mga material na bagay na yan, marami dyan, hindi talaga maglalast forever. Yung mga latest na gadget, next year, hindi na yan ang latest version. Yung mahal na kotse mo ngayon, mura na yan sa mga susunod na taon. At yung iba pang liabilities na binibili mo, magdi-depreciate pa yung value. Pero yung experiences, memories, knowledge, mayos na kalusugan, skills, yan yung mga dala-dala natin hanggang sa pagtanda. Pero, heto ang problema. Kahit gaano ka kadisiplinado, may isang bagay na pwedeng sumira sa lahat ng yan. Malalaman mo sa susunod. Number 4. Magkakaroon ng tunay na relationships. Kapag alam ng mga tao na marami kang pera, kadalasan dito lumalabas yung mga fake friends. May mga lalapit sa'yo na kunwari close, kunwari concerned, pero ang totoo, ang habol lang ay kung ano ang makukuha nila sa'yo. Imbes na authentic na relationship. May mga tao ring maiinggit. Gagawa ka ng storya. Kunyari hindi ka pinapansin pero nakaabang sa bawat galaw mo, whether online or offline. Lalo na sa mga pagkakamali mo at pagbagsak. At kahit hindi sinasadya, nagbabago talagang trato ng ibang tao sa iyo kapag alam nilang mas angat ka sa kanila. Minsan nga, kapag humingi ka ng serbisyo o tulong sa kanila, mas mahal pa ang sisingilin sa iyo. Dahil alam nilang may pera ka naman. May hihingi pa ng financial favors kahit hindi naman dapat. Pero kapag simple at low-key ka lang, mas nakikita mo kung sino ang tunay na nandyan para sa'yo. Mas nagkakaroon ka ng mga tunay na kaibigan, tunay na kapamilya, dahil nandyan sila dahil sa kung sino ka at hindi lang dahil sa meron ka ng pera. Doon mo malalaman sino ang totoo at sino ang nandyan lang dahil may pakinabang ka. At kapag naalis mo na ang fake people sa circle mo, may isa pang mas mahalagang bagay ang makukuha mo. Isang bagay na mas mahalaga pa sa pera mismo. Number 5. Freedom at peace of mind. Kapag pinapractice mong stealth wealth o simpleng payaman, in a way, nagkakaroon ka ng confidence or assurance dahil alam mong may sapat or sobra ka pang pera. Alam mong meron kang emergency fund kung sakaling may mga pangyayaring hindi inaasahan. May freedom kang bumili ng kailangan at gusto mo, mag-travel once in a while, magdesisyon para sa sarili mo.
nang hindi iniisip kung anong sasabihin ng iba. Wala kang iniisip na utang, wala kang kailangang patunayan, at wala kang kailangang i-maintain na image na mayaman ka. Kung balak mo magnegosyo, mag-expand at mag-invest, may advantage ka rin dahil may kapital kang hawak. Basically, yung mga money problems mo, pwede mong masolve kapag ganito ka. Dahil wala ka namang pake sa social status na kailangan mong magmukhang mayaman. Kaya ang tanong, bakit mo ba talaga gustong yumaman? Looking rich lang ba ang habol mo? For clout or mas malalim pa ang dahilan mo? Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay? Tulungan ng mga magulang mo? Ng security para sa future na pamilya mo? Maaaring gusto mo talagang makatulong sa maraming tao? Or kung ano pa? May kanya-kanya tayong dahilan. Pero kahit hindi ka pa mapera o mayaman ngayon, maaari mo pa rin i-apply yung mga binanggit natin dito. Walang masama sa pagiging simple, humble at tahimik kahit mayaman or nagpapayaman ka pa lang. At kung gusto mo mas bumilis ang pag-asenso mo, alamin ang number 1 rule ng mga mayayaman na hindi ginagawa ng karamihan. Panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.